Nagtitipon ang enerhiya sa kanyang palad. Matatag ang kanyang titig, ngunit magulo ang kanyang puso. Sa mismong sandaling iyon, isang malakas na tinig ang narinig. Tama na! Isang boses na tumago sa ulan, sa mga sigaw, sa lahat. Biglang lumitaw si Pan. Humakbang siya sa harap ni Goku at ibinuka ng malapad ang kanyang mga bisig, pinoprotektahan siya gamit ang sariling katawan. Sa sandaling iyon, isang mahinang tunog ang narinig. Pag-ubo. Dugo. Mabilis na lumingon si Pan at nakita ang dugong umaagos mula sa bibig ni Goku. Ang naunang suntok ni Vegeta ay hindi lamang biglaan, kundi pandurog. Natigilan siya sandali, pagkatapos ay agad niyang yakap si Goku ng mahigpit, umiiyak ng walang tigil. Dahan-dahang iminulat ni Goku ang kanyang mga mata. Basag ang kanyang tinig. Pan, huwag kang umiyak. Kung ang presensya ko ang kinatatakutan ninyo, kung ako ang problema, ayos lang. Aalis ako. Ilalayo ko ang sarili ko sa inyong lahat. At sa mismong sandaling iyon, humakbang pasulong si Vegeta. Hinawakan niya si Pan mula sa likuran at marahas na hinila palayo. Hindi dahil sa karahasan, kundi dahil sa mabagsik na pangangailangan. Sumigaw siya, tama na. Hindi kita hahayaang makatakas, Kakarot. Kung totoo ang panaginip, kailangan kitang pabagsakin sa sarili kong kamay upang maunawaan ko ang lahat. Ipinikit ni Goku ang kanyang mga mata. Hindi niya ipinagtanggol ang sarili. Hindi siya gumalaw. Tumayo lamang siya sa ilalim ng ulan, sumusuko. Muling itinaas ni Vegeta ang kanyang kamay, at sa pagkakataong ito, mas marahas at mas mabigat ang enerhiya, na para bang pasan nito ang takot ng buong mundo. Patawad, Kakarot. At pinakawalan niya ang pag-atake. Isang mapanirang alon ang rumaga sa pasulong, humahawi sa ulan, sa hangin at sa mismong gabi. Sumabog ang buong lugar at nawalan ng malay si Goku. Dahan-dahang humarap si Vegeta sa iba. Mababa ngunit matatag ang kanyang tinig. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko siya papatayin, pero kailangan ko siyang dalhin sa ibang lugar. Hindi bilang parusa, kundi bilang pag-iingat upang maprotektahan ang planetang ito hanggang maunawaan ko ang katotohanan. Walang tumutol. Mas mabigat ang dalamhati kaysa sa anumang argumento. Nauunawaan ng lahat. At bigla, isang sigaw. Sumabog ang enerhiya sa dulo ng lugar na para bang ang hangin mismo ay napunit. Sumigaw si Pan ng buong sakit ng kanyang puso at sumabog ang buong lugar sa isang puwersang hindi maipaliwanag. Hindi iyon apoy. Purong galit iyon. Isang bagong transformasyon. Isang kapangyarihang wala pang sinuman ang nakaramdam noon. Sa isang iglap, naglaho siya. Isang brutal na suntok ang dumagok sa mukha ni Vegeta. Napakalakas ng impact, dahilan upang tumilapon paatras si Vegeta. Bumagsak siya sa mga puno at sumabog ang paligid dahil sa tindi ng banggaan. Katahimikan pagkatapos ay pagkabigla. Agad na sumigaw si Gohan, Pan, tama na. Ayaw naming lumala pa ito. Lumingon siya kay Gohan. Kung kaya mong manahimik habang winawasak ang sarili mong ama, huwag mo akong turuan ng kahulugan ng awa. Lumabas si Vegeta mula sa usok habang tumutulo ang dugo mula sa kanyang bibig. Ngunit hindi tumigil si Pan. Sabay niyang itinaas ang dalawang kamay at pinakawalan ang isang marahas na pag-atake. Madali itong hinarang ni Vegeta. Humakbang siya pasulong, malalim ang kanyang boses, walang panunuya. Isang batang babae na umaatake sa prinsipe ng mga sayan. Isang prinsipe na hinubog ng kalupitan, ng sakit, at ng mga taon ng impyerno. Ang kapangyarihang walang kamalayan ay hindi katapangan. Sa sandaling iyon, bahagyang iminulat ni Goku ang isang mata, mahina ang kanyang tinig. Pan, tama na. Ayokong may masaktan. Ang problema ay ako. Ngunit hindi niya siya narinig. Muli niyang kinuyom ang kamao at biglang naglaho si Vegeta. Lumitaw siya sa likuran niya nang hindi niya man lang naramdaman. Isang magaang hampas ng palad sa kanyang batok at agad siyang bumagsak. Nawalan siya ng malay. Isang basag na boses ang pumunit sa buong lugar, puno ng dalamhati at desperasyon. Tama na. Vegeta. Kung may pananagutan man, hayaan mong sa ating dalawa lamang iyon. Hindi lumingon si Vegeta. Kalmado ngunit mabigat siyang nagsalita. Ayokong may saktan, pero ang mangahas na hamunin ang isang taong pasan ang bigat ng mundong ito ay may kapalit. Ipinatong niya ang kanyang kamay kay Pan. Isang nakatutok na bugso ng enerhiya at naglaho ang transformasyon. Bumagsak ang kanyang katawan, ang mukha niya ay puno ng sugat, walang galaw habang patuloy na bumubuhos ang ulan. Biglang sumigaw si Goku. Ano ang ginawa mo? Ano ang ginawa mo sa kanya, Vegeta? Hindi matatag siyang tumayo, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit na hindi pa niya kailanman naranasan noon.
At sa mismong sandaling hinarap niya si Vegeta, may isang bagay na hindi pangkaraniwan ang nangyari. Sa loob ng bahay ni Bulma, nagsimulang manginig ang Dragon Balls. Hindi ito ordinaryong pagyanig, kundi isang malalim na pag-uga, na para bang tumutugon sa isang nakatagong tawag, na tila may isang kaluluwang nagising. Pagkatapos, isang pagsabog. Isang haligi ng liwanag ang biglang sumabog mula sa bahay ni Bulma, humiwa sa bubong, pinaghati ang kalangitan, at tuluyang winasak ang buong gusali. Gumuho ang bahay, ngunit nanatili ang liwanag. Natigilan ang lahat. Walang sinuman ang nakaunawa sa nangyayari. Ano ito? Ang Dragon Balls? Wala nang oras para sa iba pang tanong. Isa na namang sigaw. Ngunit sa pagkakataong ito, nagsimulang magbago ang kanyang katawan. Kumikinang na mga ugat ang kumalat sa kanyang balat. Umiikot nang wala sa kontrol ang kanyang enerhiya. Nabaluktot ang hangin sa paligid niya. Isang kakaiba at hindi matatag na liwanag ang sumiklab sa paligid niya, na para bang may isang bagay sa loob niya ang pinupunit ang sarili nito. Isang mahaba at napakasakit na sigaw. Pagkatapos, sumabog ang liwanag, at nang humupa ang nakakasilaw na ningning, may isang bagay na lumitaw na nagpahinto sa tibok ng mga puso. Isang transformasyon. Hindi sayan. Hindi instinct. May iba. May isang bagay na nakakatakot. Nagbago ang kanyang anyo. Ang kanyang aura ay naging mabigat, nakakasakal. At sa kanyang noo, isang simbolo, ang simbolo ng Dragon Balls. Isang nakamamatay na katahimikan ang bumagsak. Hindi, impossible ito. Lahat ay kusang napaatras. Muling bumalik ang mga alaala. Ang panaginip, ang bangungot, ang magkakaparehong pangitain. Isa sa kanila ang nagsalita sa nanginginig na tinig. Ito ba ang nakita natin? Mula sa kumikislap na Dragon Ball sa kalangitan, bumalik ang kanilang mga mata kay Goku. Si Piccolo ang bumasag sa katahimikan, nanginginig ang kanyang tinig. Hindi ako makapaniwala. Totoo ba ito? May isa pang nagtanong, litong-lito. Ano ito, Piccolo? Sumagot siya, habang nanginginig. May mga alamat sa mga namikian na nagsasabing ang Dragon Balls ay hindi walang kapalit. Bawat hiling ay may ninanakaw mula sa balanse ng pag-iral. At kung labis itong gagamitin, guguho ang balanse. Isang maikling katahimikan. Pagkatapos, ang tanong na nagpamanhid sa lahat, ito ba? Dahil ba ito sa labis nating paggamit ng Dragon Balls? Napakarami na nating hiniling sa paglipas ng mga taon. May isa pang nagtanong, nanginginig, pero bakit si Goku mismo? Walang sumagot dahil ang sagot ay nakatayo mismo sa harap nila, nakatingin sa kanila gamit ang mga matang hindi na nila makilala. Sa sandaling iyon, napagtanto ng lahat ang isang nakakatakot na katotohanan. Ang panaginip ay hindi isang babala. Ito ang simula. Mahigpit na kinuyom ni Vegeta ang kanyang kamao, tumutulo ang malamig na pawis sa noo. Sinabi niya sa sarili, lintik, huli na ang lahat. Hindi gumalaw si Goku. Hindi siya sumigaw. Hindi niya itinaas ang kanyang enerhiya. Dahan-dahan lang siyang lumingon. Isa-isa niyang tiningnan ang kanyang mga kaibigan. Ang titig na iyon ay hindi galit, hindi puot. Wala itong laman at hindi maarok ang lalim. Napaatras ang lahat ng hindi nila namamalayan. Nauna pang tumugon ang kanilang mga puso kaysa sa kanilang mga isip. Pagkatapos, dahan-dahang humarap si Goku kay Vegeta. Isang segundo. Dalawang mahabang segundo na para bang huminto ang mismong oras. Pagkatapos, itinaas ni Goku ang kanyang kamay. Itinutok kay Vegeta at maging ang hangin ay tila nasakal. Sumigaw si Piccolo mula sa likuran, Vegeta, umiwas ka ngayon na. Hindi na natin alam ang intensyon niya. Kung ito ang nakita natin sa panaginip, wala kang magiging laban. Natigilan si Vegeta, ngunit may isang bagay na nagpako sa kanya sa kinatatayuan niya. Hindi takot, kundi ang bigat ng titig na iyon. Pagkatapos ay nagsalita si Goku, ang kanyang tinig ay nakakatakot, malamig at ganap. Vegeta, tatanggapin ko sana ang kahit ano. Tatanggapin ko sana kahit gapusin ako, kahit itapon pa ako sa malayo. Pero wala kang karapatang taasan ng kamay siya. Naniga si Vegeta. Sa unang pagkakataon, tumanggi ang kanyang katawan na sumunod sa kanya. Nagpatuloy si Goku, hindi ako kumilos ng pagdudahan mo ako. Hindi ako kumilos ng katakutan mo ako. Kahit noong sinaktan mo ako, sinabi ko sa sarili kong nararapat iyon sa akin. Pero si Pan, siya ang hangganang hinding-hindi ko hahayaang lampasan ni Numan. Ipinapangako ko sa iyo, maging ang mundo mismo ay hindi makapipigil sa pagitan nating dalawa.